Oh, let's go. Let's go. Tara. Let's go na. Tara. Oh, let's go na. Oh, mamadali ka. Oh, let's go. Baba na ikaw, baba na. Oh, bili na, baba na. Tara. Oh, mamadali na siya. Oh. Kanina pa niya ako inaantay eh. Ganun talaga tong anak kong to. Hindi makababa, hindi makadiretso doon nang hindi ako kasama. So pupunta lang kami kina kuya. Dahil last day off namin, hindi kami nagka-banding kahapon eh. Dahil sobrang busy. Dami kong ginagawa. Nagtingin-tingin ako ng bahay ulit. For the second time. Di ba naalala nyo dun sa nakarang vlog natin? Hindi ko nga tinuloy. Oh, saan punta? Dito ka. Kami, Pinat. Oh. So naalala nyo nung nakaraan, di ba? Hindi ko nga inaccept yung offer. Kasi dun sa mga nagtatanong na, sir, ayan na yung trabaho. May mga nabasa akong ganong comment eh. Di ba matagal mo nang gustong makalipat? Matagal mo nang gustong umalis dyan, sabi nila. So bakit hindi mo pa tinanggap? Sabi nung mga nababasa kong comment. Kung kailan na hired na daw ako, hindi ko naman daw tinanggap. And mga may nabasa din akong comment na naghahanap ka na sir ng bahay pero hindi mo naman pala i-accept yung offer. So explain ko lang din sa inyo. Na burnout tayo nung mga nakaraan dahil nga sa sobrang dami ng mga pinagdadaanan. So napa-apply tayo dun sa hiring na matagal na din naman namin gustong malipatan ng mga kasama ko. Marami nagsasabing maganda ron at even yung friend natin si Francis is doon nagwo-work. So nabanggit niya na maganda naman daw talaga doon sa company. And then na-share din niya sa akin na parang lagi naman talagang hiring. Laging kailangan ng tao. Laging may post sila ng hiring. Nawawala lang daw talaga minsan kasi nga nagbabayad sila ng posting sa Indeed. Yun. So nung pinasahan ko siya, wala akong idea na yung positions na yun is iba yung schedule kaysa dun sa ine-expect ko. Kasi ang naikwento niya sa akin dati na schedule is 12 oras yung trabaho, 4 days work, 3 days off. Kasi nabanggit ko na sa inyo to before na kung alis ako dito at nandito na yung family ko, ang gusto kong work is yung marami ang day off. Bakit ang gusto ko is marami ang day off? Kasi matagal na rin naman po akong nagtatrabaho. Even ngayon dito, alam niyo naman, hindi na halos na nagpapahinga. Yung day off ko, itinutulog ko pa para pambawi dun sa the whole week na nagtrabaho tayo na wala tayong maayos sa tulog. So kung nandito na yung family ko, may katulong na ako magtatrabaho. Yung anak ko nagwo-work na rin kasi naka-open work permit naman siya sa ngayon. Pag dumating dito, or kung halimbawa lumabas na yung PR, so PR na din sila. So magwo-work na rin yun. Kasi sabi nga niya, ayaw niya nung basta mag-aaral lang siya. Ang gusto daw niya is magwo-work din siya. Sabi niya gano'n. Sabi ko, it's up to you. So may katulong na tayo. And ang gusto ko talaga, yung mga 4 days work, 3 days off, mga ganun po ba. Okay lang magtrabaho ko ng 12 hours, hapiting ko na kagad, kagaya ng may mga kilala kasi ako dito na yung trabaho nila is 12 hours the whole week. So mabilis silang nakakakuha ng 48 hours. Kung nyo imagine kung 4 days ka lang papasok na 12 hours, so 48 hours na kagad yun. So sa 2 weeks meron ka ng kulang-kulang 96 hours. So mabilis na kagad ikaw makakakuha ng oras na ano, kasi di ba usually 80 hours lang per 2 weeks. So yung iba naman na trabaho dito, the whole week ka nagtatrabaho, 1 day off lang. May mga ganun ako natanong eh. Meron naman 5 days work, 2 days off. So iba-iba. So nung in-applyan ko yung position, parang I think 2650 yung offer. Nakalagay doon. So interview tayo, ganan-ganan. Then parang napaisip ako noon. Parang nagdaalanganin pa ako, nagdadalawang isip ako na sabi ko, itutuloy ko ba to? Parang napabigla lang yung pagkaka-apply ko. Parang nadala ako nga na akong ika ngay bugso ng damdamin. Dahil nga sa mga pinagdadaanan dito. So dahil tinawagan tayo for interview, hindi ko naman tinanggihan. Pinuntahan ko naman. Yun nga lang, parang during pagpunta ko doon, nung ini-interview na tayo, sabi ko, tapusin ko lang to. Ang nangyari naman natanggap tayo. Pero sabi ko nga, matanggap o hindi, parang okay na lang. So parang napaisip din kasi ako na once na na-hired na ako doon, so kailangan ko nung umalis dito sa 120 rent ako and maghanap na ako ng bahay which is 1800. So can you imagine, 120 dito,
makukuha ko yung salary ko ng buo doon, yung 2 weeks kong pinagtrabahuhan sa renta lang ng bahay mapupunta. Okay lang sana kung may result na yung spousal open work permit natin. Okay lang sana kung may result na yung ating permanent residence application. Magbayad man ako ng buo ng bahay, may tao sa bahay, may tumitira, hindi lang ako, nandito yung family ko. Wala pa ring final decision ang parehas na application ko. Kaya sabi ko, hanggang kailan ako magbabayad ng renta na 1,800 to 2,000 nang nag-iisa. So parang nagtatrabaho ko ng 2 weeks para lang sa renta. Tapos yung another 2 weeks ipadala. So parang talo. Unlike dito, kahit papano, talagang marami na akong hinaing, pagod, walang tulog, talagang kahit pa paano nakakapag-save pa tayo. O aminin ko na sa inyo, nakakapag-save pa tayo ng nasa 2,500, mga ganun monthly. So malaking bagay yung mawawala sa akin kung ilang months pa yon. So sabi ko, pag ibinigay sa akin to, na hired ako, that means para sa akin to. So may reason. Kaya lang, ito na, tumawag nung na-hired ako, iba yung position na ibinigay, which is mas mababa ng I think $2, ganon yung offer. So okay lang yun. Sabi ko kung bababa lang ng $2, okay lang yan. Kasi ang balita ko naman doon is nag-i-increase. Nagustuhan ko din yung mga benefits doon na nabanggit din naman nila sa akin. Kaya lang may ito pa. Binigyan muna nila ako ng temporary position which is 6 months. Pero full-time job. Pero yung temporary position na yun, nabanggit na rin sa akin ni Francis, ng friend natin, na kuya, lahat naman dyan nag-i-start muna sa temporary. Pero yung iba 3 months, 4 months, hindi naabot ng 6 months is nagiging permanent na. So ang pinagkaiba, pag sa permanent may union, lahat ng benefits kasama, may extended benefits din po. Yung temporary walang extended benefits. Pero sabi ko, kaya kong baliwalain lahat yan. Kaya kong yung okay lang wala munang extended benefits, okay lang na temporary muna, okay lang yon. Ito pa ang naisip ko, ang ibinigay nilang oras ng trabaho kasi is 8 AM to 4:30 PM. So sabi ko 8 hours a day lang. So sa isang linggo meron akong 40 hours, sa 2 weeks meron akong 80 hours. So napakompute na naman ako. Magkano yung abutin ng sahod ko dito, sabi ko. So sabi ko aabutin ako ng 1,500 to 1,600. So yung mga renta dito 1,800 na. Mga 1,800 na, talagang marami na po akong napuntahan. Inisa-isa ko na po yung pwede, yung sina Peanut, si Happy, tsaka yung mga pusa ko pwede. Nag-inquire na ako, 1,800 madalas yung nakikita ko. So yung 1,800 na yon, sabi ko kulang pa yung sasahurin ko, abunado pa ako. Tapos sa next 2 weeks, talagang kulang, as in kulang pa. Parang mangyayari, magagalaw na yung savings ko. So sabi ko, yun ang mabigat sa akin. Kumbaga nagtatrabaho ko para sa renta, tapos magagalaw pa yung savings ko. Walang problema. Uulitin ko, walang problema kung nandito na yung family ko. Kaso nga wala pang final decision. Kaya sabi ko, napaisip ako, parang nakapag-desisyon ako ng pabigla-bigla, na nakapag-apply ako. Buti sana kung nandito na yung family ko. Or buti sana kung alam ko 1 month, 2 months darating na sila, susugalan ko na nagbabayad ako ng renta, nagagalaw yung savings ko, susugalan ko na. Kaya lang, nung hiningi ko yung opinion ni Francis at ni Kuya Jan, unang bungad nila sa akin, both of them, magkahiwalay ko silang kinausap Sinasabi nila, i-accept mo yung offer. Gawa ng benefits, gawa ng yun yung hinahanap naman ng karamihan yung may benepisyo tayo. Para pag nagkasakit tayo sa mata o sa dental, mga ganon. So yun yung mga bagay na wala dito. So sabi ko, kuya, willing naman akong i-accept. Hindi naman to dahil sa yung oras. Kasi sa totoo lang, yung oras na 8 AM to 4:30 PM, Saturday, Sunday ang day off, gusto ko yan. Kasi can you imagine, parang office hours lang, 4:30 PM hapon, nasa bahay na ako, makakapagluto na ako, pagluluto ko na yung family ko, may pagre-ready ko na sila, makakasingit pa tayo ng mga tutorial vlog. So marami akong magagawa. Pero okay yung schedule na yan kung nandito na yung family ko at nagtatrabaho na rin sila. Kumbaga may cashier ako sa bahay, so hindi tayo mahihirapan. Sabi kong ganun. Kaso nga wala pa. And ito pa yung isa pang naisip ko nga. Sabi ko, dahil nga wala pa ang final decision ng ating application, nahihirapan man tayo dito. Pero alam nyo naman, doon sa mga updated sa rules ng immigration,
na mas safe pa rin ang nasa agriculture, healthcare, and construction. Sa mga hindi ako mauunawaan, alam ko iisipin ninyo, nahihirapan ka na nga dyan, ba't nagtsatsaga ka pa? Totoo lang po, aminin ko sa inyo, talagang iba na. Malayong malayo na kami sa dati. Iba na yung trabaho, pagod, hindi din naman sila nakikinig. Nasabi nga namin, mag-hire kayo kahit isang tao para kahit papano may pangsingit sila doon sa 3 shift. So makakapahinga, hindi naman the whole week 3 shift, may 2 shift, 2 shift, 2 shift, 3 shift, 2 shift, 3 shift, ganon. Pero naisip ko din naman na pagtiyagaan ko na ng mahabang panahon ba't hindi ko pa isagad? Sabi kong ganon. Kasi kung lilipat ako at temporary pa din yung position ko doon, although naka-open work permit tayo, what if nagkaroon ng mga changes na naman sa rules ng immigration? So mas safe pa rin nang mag-stay ako dito kaysa lumipat na kagad ako using my bridging open work permit. Then naisip ko din, kasi yung na-share nila sa akin na may isang Pilipino na yung umalis dito sa lilipatan ko sana na open work permit, temporary and then magiging permanent na dun sa trabaho. Kaya nga lang yung status niya hindi niya na-secure, hindi pa sila nakakakuha ng PR. So useless yung nagtiyaga siya ng 6 months na temporary and then ipe-permanent na siya ng company, permanent na yung yung trabaho niya. Kaya lang yung status naman niya is still open work permit na kinakailangan niya makakuha ng permanent residency dito sa Canada. So wala siyang choice, nag-resign siya at lilipat sila ng ibang province, maghahanap sila na makakapag-provide sa kanila ng LMIA. Kasi ang alam ko yung asawa ata niya dito is student, parang ganon. So mahirap, kaya sabi ko nakalipat nga ako, but I am still a temporary worker. Nag-aantay tayo doon sa final decision. Nakalipat nga ako dahil may open work permit tayo. Kaya napag-isip-isip ko, mahirap talaga minsan at totoo yung kasabihan na when emotion is high, the intelligence is low. Kasi nakapag-decide ako ng pabigla-bigla, nag-apply. Buti na lang wala pa ako masyadong ibang pinasahan. Pero sa totoo lang, napakarami po ng trabaho dito. Ang dami nag-i-email sa akin, pinag-a-apply nila ako. You are qualified for this position, ganan. So nung napag-usapan namin nga ni na Francis at saka ni Kuya Jan, sabi nila sa akin, kahit naman i-turn down mo yung offer sa'yo, explain mo lang ng maayos na kailangan mo munang i-secure yung status mo bago ka lumipat. At saka hindi din naman nila ibinigay yung positions talaga na ina-applyan mo. Kasi ang ibinigay po nila sa akin is yung dati kong trabaho sa Taiwan, which is shipper receiver. So ganun na ganun yung trabaho ko. So sabi ko okay na din naman to. At saka sinabihan naman nila ako na kapag nakapasok ka na dito, pwede ka naman mag-switch ng trabaho doon sa trabaho na gusto mo. Kasi marami pong iba't ibang position doon which is ang in-expect ko nung una, yung ina-applyan ko is kagaya nung doon sa friend ko kay Francis na 12 hours work, may panggabi, may pang umaga. So nangyari, nakuha ko palang trabaho the whole week, pang umaga 8 AM to 4:30 PM every Saturday, Sunday and day off. Okay lang yon. At ang isa pang napag-isip-isip ko dun sa 6 months na ibibigay nila na temporary, pero sabi nga ni Francis, kuya, lahat naman na halos ng dumaan dyan temporary nagiging permanent. So napag-isip-isip ko, kung sa 6 months na yon lumabas yung spousal open work permit ng mag-ina ko, so pagdating nila dito, paano ko sila asikasuhin? Siyempre hindi ako muna pwedeng umabsent niyan, hindi ako pwedeng mag-leave kasi kailangan nating ayusin yung trabaho natin. Hindi kagad sa 6 months magli-leave ka na kagad, ay temporary ka pa doon. So hindi ko sila maasikaso para kumuha ng kanilang mga IDs, ng kanilang sa internet, sa bangko. So Sabado Linggo lang ako free. So paano ko sila maasikaso? So I decide na isettle ko na muna lahat para isa-isa na lang. Hindi yung isasabay ko pa yung paglipat ng trabaho kasi naniniwala ako na lalabas na din yung papel ng mag-ina ko sa spousal open work permit. So pag lumabas na yun, naisettle ko na sila, nakahanap na ako ng bahay. Then dun, saka ako mag-iisip ko lilipat ba or mag-stay na lang muna dito at dito na ako magantay ng final decision ng ating PR application. So yun po yung reason. Kasi yung iba akala nung iba ganong kadaling desisyon. Napakahirap po nung desisyon na pinagdaanan ko nito mga nakaraan. Ang pagkakamali ko lang talaga, nagpadala ako sa bigat ng nararamdaman ko na nag-apply muna kagad ako sa iba kasi mabigat na naman talaga. So yun po yung reason kaya hindi ko inaccept yung offer. At yun yung reason para doon sa mga nagtatanong, ba't ka naghahanap na kagad ng bahay? Kaya po ako naghahanap na kagad ng bahay kasi nga napaisip ako kung if ever na ma-hire tayo, napansin ko dito sa paghahanap ng bahay. I-share ko sa inyo yung experience ko sa paghahanap ng bahay dito sa mga susunod na araw. Ganun pala yon. Maraming akong nakausap na naghanap ng bahay dito
na na-share nila yung experience nila na ang mahal ng renta nila, pero ibang iba na nung ako na mismo yung naghahanap ng bahay. I-share ko sa inyo yung mga na-encounter kong tao at yung kung gaano kahirap yung dinanas ko para makahanap ng bahay. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.